Good day everyone. Ako po si Luis Santos from Jewels Realty. Ako po ay nagsimulang maging ahente ng isang sa pagbebenta ng bahay simula nung pandemic. Experience ko bilang isang ahente, hindi biro. Kasi dumaan din ako sa buhay na mahirap. Experience ko din ang mag-drive ng isang motorsiklo. During pandemic, nag-deliver ako ng mga package. Habang naglalalamove ako, nagbebenta ako ng bahay. Andun yung eksena na habang nagda-drive ako, ipapasok na inquiry, maliban sa pumapasok na booking, sumasagot ako sa mga inquiry. Malaki ang binago ng buhay ko nung pagpasok sa pagbebenta ng bahay. Nung simula akong pumasok sa pagbebenta ng bahay, akala ko ang company na pinasukan ko ay APEC. Yun pala, nandun ako sa aming dating previous realty. Nakabukod na yung aming team galing doon sa previous realty. So ngayon ay Jewels na kami. Yun po, doon ko nakilala ang real estate. Wala naman akong idea sa pagpasok dito sa real estate. Kumbaga, na-encourage ako, naikayat lang ako ng asawa ko. Na-curious din ako. Sabi ko, bakit may pera to? Bakit ako naglalalabog? May pera din pero hindi sapat. Nakikita ko kasi sa kanya, nagre-receive siya ng komisyon. Sabi ko, bakit nagagawa niya? Bakit ako hindi? So na-encourage niya ako, naikayat niya ako. Na sabi ko sa sarili ko, kung kaya niya, siguro kaya ko din. Tapos yun, hanggang sa naging power couple kami sa pagbebenta, dapat naging mabilis sa amin yung proseso, yung takbo ng pagbebenta ng bahay. Lalo dito sa APEC. Kasi alam naman natin na si APEC Homes, ito yung developer na hindi mahirap kausap. Andyan siya, pamilya ang turing sa'yo. Ang aking unang naibenta is ang Villa de Charlotte. Nagsimula po kasi ako magsasagot ng inquiry, nag-boost niyan si Mrs. So nasa isang page lang po kami, sa umaga hanggang gabi, siya yung nasagot. So nagkataon naman, may nag-i-inquire na nagwo-work sa call center, may nag-i-inquire madaling araw. So since mahilig ako magpuyat, pinagpuyatan ko talaga yung client. Hanggang sa makonvince ko siyang bumili, tapos hanggang sa may reserve namin. Tapos yun, dire-diretso na siya. Sabi ko, ganun pala. During pandemic hindi kasi biro ang makapag-convince ka ng tao na bumili ng bahay. Kasi unang-una, kung hindi ka harap sa tao at hindi niya alam kung ano yung personality or kung sino ka, ang hirap i-convince yung tao eh. Pero dahil sa APEC, natulungan kami. Kaya hindi naging mahirap para sa amin. Kung isipin mo, mahirap pero hindi. Ako kasi bilang isang ahente, lagi ko nilalagay sa isip na aming mga kasamaang ahente under ng team namin. Always put yourself as a client para at least alam mo kung ano yung binibenta nyo. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung binibenta mo, hindi ka makakabenta. Kaibiganin mo siya, kilalanin mo siya, magpakilala ka din. Pakilala mo kung ano yung produkto, ano yung project na binibenta mo, para at least alam nila, maintindihan ka at magkaintindihan kayo. Kumbaga sa isang relasyon, kung hindi ka magtitiwala, hindi ka tatagal. Nagtiwala ako sa APEC. Dagi po kaming, kasi ang importante kasi sa amin recruitment sa team namin at the same time sa Jewels. Kasi kung hindi kami magre-recruit, hindi lalaki ang benta May mga sales manager kami na meron silang team, still continuous pushing sila ng benta. Meron kaming sales manager, may junior sales director kami na naka-assign sa iba't ibang lugar. Naglalagay pa rin kami ng ibang mga leaders dun sa mga per area para at least kasi secured yung benta namin sa isang area. Pupukusan namin sila para at least yung kanilang mga tao continuous din. At least ma-duplicate kung ano kami, ano yung junior sales director namin, ano yung sales manager namin para at least lahat ma-duplicate yung diskarte o strategy ng bawat isa. Hindi mo makukuha yung respeto sa mga downline mo kung hindi mo rin ipakikita sa kanila na nagtatrabaho ka. Parang kay Mrs. Si Mrs. kasi, kahit kami, habang nabiyahe kami from Laguna to Quezon, from anywhere, habang nagdadrive ako, hindi kami nag-uusap talaga kasi nakapokus siya.
focus lang po talaga. Talagang tututukan mo sila para at least maramdaman nila na hindi mo sila pinababayaan. Kasi pagka ganun ang ginawa mo sa kanila, ganun din ang ipapasa nila sa mga downline nila. Yung client kasi hindi rin magsasawang hindi ka kakalimutan. At the same time, yung client mo na kung meron kang good after sales sa kanila, pagkakaroon ng referral, recommend ka sa mga kaibigan, madudugtungan Ang pagtulong kasi sa kapwa natin Pilipino na talagang naghahanap ng bahay, hindi kasi lingid sa kalaman natin na marami ang umuupa. Pero kung sila tutulungan mo sila magkabahay, na i-encourage sila na bumili kayo ng bahay, itong bahay na ito na binabayaran mo kaysa sa upa, napupunta sa upa lang, yung pera na binabayad mo, magiging sa'yo. I-encourage lang po natin sila na magkaroon ng bahay. Kasi sa ganung paraan, natulungan natin sila. Yung sa Montana Heights na client. Itong client na to is parang naging queer sa akin dati. Tapos napunta sa ibang developer. Pero hindi ko binitawan yung relationship ko sa kanya as seller. Kung gusto niya sa kabila, okay lang naman. Pero ang sinasabi ko sa kanya, kung okay lang din, kung gusto niya bumalik sa atin, sa IPEC, welcome po siya. So, ang nangyari po ganito, itong si client is nagbalik ulit sa akin. Nagtatanong, nag-i-inquire ulit. Sabi ko kasi, ito yung chance, bumalik kasi yung client. Ngayon, parang interesado. Siguro kukuha na talaga sa atin to. So, binigay ko yung phone sa kanya, kinakausap ko sa kanya, tuloy-tuloy na yung conversation namin doon sa client. Then, etong si client is nagtuloy. Ngayon, alam ko, nakatira na siya sa Montana ngayon. Siguro, sa aming mga nandito ngayon, kung bakit nandito kami nakaupo ngayon sa harapan ninyo bilang isang ahente, meron siguro kaming nagawang maganda at alam namin na may kakayanan kami na magbenta ng bahay at alam namin na marami pa kami mahihikayat na sellers na tulad namin na umupo sa harapan na to. Si APEC is number 1 Sa lahat, number 1 siya. Hindi mahirap kausap. Si APEC yung mapagmahal sa mga sellers, sa mga broker. Monthly kasama namin sila. Kasi alam nyo, parang kayo ng magulang Parang sila yung magulang na handang sumuporta sa anak. Pero yung full support kasi, hindi namin nakukuha sa iba. Sa IPEC kasi, andyan lahat Andyan lahat. Binibigay nila lahat. Nandyan si IPEC, may benta ka o wala, nandyan sila nakasuporta. Na-achieve ko po is yung mga local travel incentives. And hopefully, susunod naman, international na. Ang advice ko lang po sa mga ka-APEC sellers natin is lagi nating aaralin bawat project na binibigay sa atin. At the same time, kung meron po kayong mga tao, i-focus nyo lang po sila sa mga per area. Tapos, mag-recruit tayo at maglagay tayo ng mga tao sa bawat area. So, kung sa per area mo, meron ka per project, marami kang benta kay APEC. Nakakaya kasi hindi maging masipag kung masipag ng asawa mo. Sa totoo lang. Kaya kahit anong hirap, kahit anong pagod, kahit umaabot kami ng madaling araw sa pag-reserve, tuloy lang. Siya yung aking inspirasyon. Yung ma-encourage ko lahat ng kapwa ko Jewels Realty na mahit namin yung target, yung 1 billion sales. Kung hindi lang kung kaya ng 2 billion sales. Sana sa lahat ng aking mga ka-Jewels yun, ma-encourage tayo na magbenta ng IPEC Homes. Ako po si Luis Santos at ang makasama sa kay-IPEC Spotlight ay isang malaking inspirasyon sa bawat isa, bawat realty at bawat brokers. Maraming salamat po.